Dahil malimit umulan sa hapon or gabi, lagi kong itinatangkal ang aming broodcock at sa umaga naman itinatali ko na ulit siya sa gitna. Itong mga bagong pisa namang sisiw na nasa folding ay araw-araw kong pinapalitan ang sapin nilang karton para malinis ang kanilang ginagalawan. Mabuti na lang madaming mga karton ang kapitbahay naming online seller kaya ang dami kong pamalit na karton. Sa box ko din nilalagay ang mga sisiw magdamag para hindi lamigin. Pag nailatag ko na ang karton, lalagay ko na ang sisiw para patukain. Matakaw na rin tumuka ang mga sisiw. 5 days old na sila dyan. Ang kukulit na at nagliliparan lagi. Ito namang nasa kabila ay 3 days old pa lang pero makukulit na rin at matakaw tumuka. Pagkatapos ko silang patukain ay yung nasa brooder naman ang lalagyan ko ng patuka. Pagkatapos ito namang mga nasa fly pen. Ang mga nakalagay sa fly pen ay ang mga brood hen at ang mga sisiw. Yung mga sisiw na nandyan ay yung mga alpas. Papatukain ko muna sila dyan bago ko alpasan. Pagkatapos ito namang mga sisiw sa scratch pen ang lalagyan ko ng patuka. Sunod naman itong mga brood hen na nasa battery cage na pinaiitlog ko na lang para pang-ulam. At pagkatapos ito namang nasa breeding pen. Pagkatapos ito namang broodcock na nasa gitna. At panghuli naman itong mga stud sa gilid. Kunting kaykay lang ang pinapagawa ko sa kanila sa umaga bago ko pinapatuka. Molting stage ang aming mga stags ngayon kaya lagi namin sinusubuan ng vitamins para hindi sila manghina. Pagkatapos manlugo ng mga manok ay tatakaw na yung kumain at mananaba kaya kailangang i-exercise para ma-enhance din ang kanilang mga muscles. At habang sila'y tumutuka, iniipon ko na ulit ang mga tuyong dahon at damo sa gilid ng pader. Sa pagitan nila na hindi nila maaabot ng tuka para hindi nila ikalat ulit. Pagkatapos ay huhugasan ko naman ang kanilang painuman. Araw-araw kong hinuhugasan ang kanilang painuman para nadi-disinfect. Dapat talaga laging malinis ang mga ginagamit sa manok para maiwasan silang magkasakit at kung magkasakit man, hindi sila nagkakahawaan agad. At yan maglalagay na ako ng vitamins nila. Yung kayang ubusin lang before lunch ang nilalagay kong painom na may vitamins. Kapag naubos na nila yung painom na may vitamins, pinapalitan ko ng tubig na lang. Pagkatapos kong magpainom ay biglang umulan. Buti na lang na ilagay ko agad sa kubo ang mga sisiw na nasa scratch pen. Ang aming broodcock naman hindi ko na tinanggal sa tali at hindi naman ganun kalakas ang ulan. Pagkatapos naman dito ay pupunta ako sa farm para magdala ng konsumo ng manok at ng nagbabantay sa aming mga manok. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!